Ang Bagyong Uwan ay is now a very intense and rapidly intensifying typhoon that poses a threat to our country. No? Patuloy itong lumalakas at mabilis at ito ay inasahan na magdudulot ng napakalakas na hangin, matinding pag-ulan na magdudulot ng malawakang pagbaha, landslide at storm surges, lalong-lalo na sa mga bababa at sa mga baybaying dagat. As of the latest, ang Bagyong Uwan ay may taglay na 140 kilometers per hour at bugso na abot ng 170 kilometers per hour near the center. Kumikilos ito sa bilis na 35 kilometers per hour westward at inaasahan natin na ito ay mag-intensify pa bago mag-landfall bukas ng gabi bago tatahakin ito ang kalupaan ng Central at Northern Luzon. Again, ito ay mag-landfall gabi at dadaan ng kalupaan night time. No? Nakataas na ang signal number 2 sa ibang lugar, particularly na sa may Kabikulan na unang mapiktuhan itong Bagyong Uwan. Inaasahan natin na tataas pa at maaring tomorrow i-raise namin ang pinakamataas na storm wind signal, no? Signal number 5. Again, ito ay may dalang hazard na mapaminsala at sa panahong ito ang maagap na aksyon ay napakahalaga. Again, pinapayuhan natin ang ating mga kababayan na sundin ang pinairal na utos, no, ng kanilang mga LGUs at ng mga local DRRM officers dahil po ang maagang aksyon ay susi sa ating kaligtasan. Kung kinakailangan, no, ay lumikas na at ipaghanda ang mga kinakailangang gamit, no. Muli, ang DOST Pag-asa ay magbibigay ng updated information in all forms, of course through the media, social media at iba't ibang platform ng DOST at ng Pag-asa. Ang Pag-asa mayroon pong Panahon app, is a web-based kung saan ang mga real-time information ay available at ang DOST ay may Hazard Hunter at GeoRisk PH ng ating makababayan ay makita ang mga real-time information na kailangan about the typhoon.